Hello, Mom. Welcome to Pinoy on Board. Hello, sir. Thank you for inviting me here. Please introduce yourself, Mom. Hello, everyone. I'm Monique, and Monica Alibugaj. You can call me Miss Monique. It's my second year of teaching here in the U.S. It's very challenging. Where are you from in the Philippines? I'm from Guimaras, and then nag-work ko sa Iloilo City in a private school. I've been teaching for 4 years there, and then before ko nag-apply sa US. Ang language sa Gimaras officially is what? Hindi siya Ilonggo, It's ano? Hiligaynon. Hilagaynon. Hiligaynon actually is the language. Ilonggo ang tawag sa amon nga taga Iloilo or Gimaras. Daw, Gimaras nun. so confusing, kung Ilonggo. Pero ano ang mga differences sa language kang Ilonggo kag Hiligaynon nga noticeable? Actually, ang Ilonggo is ang tawag sa mga tao nga naga-stays or reside sa Iloilo. Kami is from Guimaras, but we speak the same language. Oh. Hiligaynon is the language. So technically, kung taga Iloilo ka, Ilonggo. Ilonggo ikaw, Okay. pero ang imo nga language is Hiligaynon. Yeah. Oh, so it's wrong pala na if I say, do you speak Ilonggo? It is Yes. wrong. Oh, okay. Kay Ilonggo is like a person nga stay sa Iloilo, and then Hiligaynon ang language nga gina-speak or dialect. Pero bago ko lang sa naman although my wife is from Iloilo. Oh. Hiligaynon. Pero na-notice ko bala, kasi she is from New Lucena. Ang anda nga Hiligaynon, very close gawa sa amon nga kinarayasa. Oh yeah, kay mga kinaraya sila nga dialect man. Except sa maghambal sa nga, ako ya. Yeah. Oh, yes. Uh, I don't know gani nga ako for me kami yeah. mm, Wala ko sa something mo na. Do Oo. common sa amin. Actually sa Gimaras, sa mix man sa mga dialect kay kisami ara man sa amon nag-speak mga karaya, and then, but mostly Hiligaynon gid. So, you are from Guimaras and then you said you are working in Iloilo. Yeah, in Iloilo City. Diin ka nag-graduate sang imo nga college. Sa Finma University of Iloilo. Tell me about how you became to be a teacher. Okay, actually, since I was young, I really love teaching. Kaysang gamay ko mga ginagather ko mga small kids dito sa amon, like my cousins. Dayon ako naga-service teacher. Parang gusto ko gid ang teaching since I was young. And So, then Passion mo gid. Video passion ko gid ang teaching. And then sang high school ko gin pa decide kami di ba mga career Oo. event sometimes nga kung gusto nga course ikwaon no pag college. So ako teacher gid ako nga gusto ko gid mag-teach. Did you ever dream na makakadto ka sa Amerika? Yeah, before gusto ko gid, but then the thing is wala man ko kwarta, something like that, because magkadto ka di syempre damo gid mo i-spend na money. So dream ko, pero wala ko gina-expect nga someday ma-reach ko muna nga dream. So, sang ginadream mo sa sa imo nga mind, ano ang imo nga situation diri sa, like, okay, so ginadream mo nga magpa-Amerika ka, but how were you going to achieve ang amo karan nga, let's say for example, if you had the money at that time, maturist ka lang sa Amerika or were you Gusto ko gid planning? mag-work and then mag-travel. Did you know na pwede ka gali ka pa Amerika nga teacher ka? Before though, yeah, kay di naga-watch man ko sa YouTube or like sa Facebook is makita kami nga mag-teach sa America. But then, syempre during that time, though para sa akon it's do ka impossible kay di syempre damo imo kinanglan ang money. Oo. And then, wala man ko family diri. So, do ka impossible. But then, I'm really grateful nga ari ko di subong. Sa subong doon, di ko pa hindi ko pa they call that, Dali ka pa magpati nga. doon di ko ari ka sa- magpati nga ari ko sa US. Tell me, paano mo na-discover ta na ang J1 visa program? Actually, 4 years na ako nag-teach sa private school, and then nag-try ko sa public. So, 2 years man ko nag-rank. Nakasulod man. But then, wala isang mga slot balahaw. So, I said, what if
try ko mag-abroad. Oo. But then before, bako siguro Thailand ko danay kay do ka easy lang. And then, ang friend ko nga upod ko dati sa tutorial center after sang board exam kay nag-work ko dati sa tutorial. So, nakita ko nga nag-post siya ay sa US. Oo. So, I was like, wow! Kaya ang friend ko do, he post naman siya during the process. And then, after that, gin-post niya. So, na-amaze gid ko. And, nag-start ko chat sa iya. So, I thought nga Gen Ed lang. Ang do, ang pwede or like damo opportunities sa Gen Ed. But then, hambay sa kanya, day, pwede ka man. Something mo na. So, nag-try ko apply. So, although that time, wala akong money, Sir Patrick. Wala akong money. So, sige lang, try, trip mo na. So, hambal niya, I reach out ka sa muni nga agency, and then, nag-apply ko, and then, gin-interview ko nila, and then, after that, sa nakapasar ko, ginsendan ko nila link. So, na dayon, nag-start ko apply sa US. Yeah. Very challenging kay. Grabe man ako niya journey. Kasi ako makita sang tao no like sa Facebook. Ba ako do kanabi lang kay mo ni. Pero behind that, grabe man nga sacrifice ako. Like, nag-apply ko sa mga schools, nagatulog ko 3 a.m. Yeah, grabe. Tapos may klase pa ko pagkaaga, kaya syempre teach ko. So, 3 a.m. ko nagatulog, hala pang apply sa mga schools, nga basi pa lang. You applied through an agency? Yeah, agency. Kay syempre nahadlok man ko kay wala ako di kilala. Or mas nami kay kung may agency, you are guided. Ano ang process kang application? So, una, ma-apply ka sa link nila, and then after that, i-interview ka. So, kung makapasar ka sa interview, if they think nga qualified ka na, that's the time nga senden ka nila link. Mabayad ka man like 3K. Though 3K yata that time ginbayaran ko ba? I don't know, subong. So, nagbayad ko 3K, and then nag-interview, and then nakapasar ko, and then muna nag-send sila link. But then, ang ginhatag nila sa akon nga link, ang school, kung di ko ga-work subong is outside na sa link na nahatag nila sa akon. But then, I'm very grateful. They're very namigid kay you're well guided. Alert ang mga nila, ang mga staff. Yeah, sa email. So, muna bukado mo lang gidya email mo every morning. Gidya kay syempre basi may mga announcement or may mga sila sa email. So, pira ang cost sa pag-apply mo kayo, pira ang cost nga ginbaydan mo kananda? Sa link pa lang or like una 3K, and how then, much total ginbaydan mo? I think mga $3,000 US dollars. 3,000. So sa 3,000 ano ang included nandang services? Teaching cert, visa sponsor. Kaya syempre sila mangita sang visa sponsor para sa akon. Kaya may mga services sila nga kung gusto mo i-avail or hindi. So, ang ako naging pinaka-basic, it is ang visa sponsor. Kaya sila na mangita para sa akon, and then may teaching cert, kaya wala pa ko idea kung din ma-apply there or something muna mga services nga na-avail ko man sa iyo. May menu lang na kung ang ginbual mo is basic, and then pwede ka ka-add on kang something else na additional service na gina-provide nanda. So, good thing lang is before kung magka-do din na of course post mo ko sa mga pages sometimes for J1 visa, mga free support, something like that. And then, dira ako nakita ang mga upod ko. So, muna nga wala na ako nag-avail sa housing. Okay. Or like, ang masugat sila sa imo sa airport, kaya ang district nag-provide mo na sang pick up sa amin sa airport. And then, muna nakilala ko mga upod ko, nag-chatanay lang kami para nga, about sa balay, sa housing. So, paano mo discover ang imong school? How did you find them? Sa mga link man, nga ginapasa-pasa lang sa akon sa mga friends ko. How many schools ang imong ginaplayan before ka na Sir fix Patrick, interview? as in, 3 a.m. ako nagatulog. So, ubra ko na is, ahalin sa school. Kaya halin sa school, naga-part-time. Pwede ko tutorial online. Naga-teach ko English sa mga Chinese students. And then, after na, syempre ma-check ko sa mga PowerPoint ko, yung mga lessons ko for tomorrow. And then, the rest na gina-spend ko na pang apply sa,
sa school sometimes kung may vacant ko, ginaano ko man spend time ko mag-apply man sa mga school. So nagatulog ko time 3 AM. Mga pila ka bilog nga school ang nag-interview kanimo? So far isa lang gid, Fox Creek lang gid. Pag-apply mo, how did you find out ng interview? Gin-email kanila, gintawagan kanila? So nag-start ko apply mga March, last week of March, and then naka-receive ko sang email from the principal nga may initial interview ko. That's April 17. And then amo na, it was 4 AM yata. So magat sa principal sa akon, wow, too early pa sa Philippines. But then kay syempre ang time difference. So amo na 17. And then after that, abi ko hindi ko ma-hire kay like though after 2 weeks or 15 days nga, wala ko may na-receive nga email sa ila. Abi ko, hindi na ako ma-hire. And then, after that, sila liwat sa akon, naka-contact. And then, nag-send sila sa job offer. And they said nga, muna. So, after kang imong interview, 15 days pa antes ka nila gin-contact? Days pa ang wait ko. And abi ko, wala na gani. So, syempre ko, sige, man ko yung Japan apply sa other schools. Syempre, the more, the merrier. Yeah, more chances. Sa imo nga interview, do you remember kung ano mga interview questions kin pamangkot sa imong Mostly district? gid is like classroom management. Like paano mo i-manage ang bata, if gahod, disruptive student. Naga-question man about, may question man sila about sa course ko, syempre, language arts. Paano mo i-handle ang parent if ever nga magreklamo. Yeah, they have complaints about their kids. Basta mo na, though classroom management gid ang focus nila. Paano kanila ginpadalhan kanila sang email nga imong job offer nga hire? Yeah, ginsend nila ang job offer like May 12. And the good thing about it is, hindi ko gid malipatan, Sir Patrick, is feeling ko para gid sa akon. Kay May 12, it was the last day of school and sa private school kung din ko naga-teach. Last day ko gid ma-resign ako. Decide din ko mag-resign kay gusto ko man seek for a greener pasture, like to, mag-venture. May 12, last day na, ga-exam mga bata, 8 AM. So, lado ko. Yeah. Pagbukad yung sang email, yung kulbaan ko kayo, wala, from the principal. And then, pagbukad ko sang email, I have a job offer. And then, amo na. So, pag-receive ko sang job offer, gin-send ko dahil sa agency nga, or I received a job offer na. And then, happy mo na yung agency sa ako. And then, they said nga, need ko na mag-prepare. Kasi syempre, mangita na sila sa visa sponsor. So, amo na dayon. Happy man ko at the same time, hala, hindi ko mangita kwarta. Kaya wala. So, good thing, kaya ang agency, nag-offer man sila sa mga financial, they, may mga, kung din ka maka-loan, okay. Something like, nag-offer man sila. So, pagbaton mo kang imong job offer sa finals kang imong mga students? Yes! So, buko, hala. So, my ending, tapos may beginning. Like, the teary-eyed. Ano yung mga reaction pagbasa mo kang andangan job offer? Teary-eyed. Kaya, syempre, hala, hindi ko kapati nga, hala, pa US ko. Yeah, so, na. So, at that time daw, surreal ba na? Ay, syempre, very happy gid. Pero wala akong nag-inform sa family ko. Kay throughout the process, wala ko may gin-inform. Ngayon, nag-apply ko sa US. Ay, may job offer ko. Wala. Nagipos-hipos ka lang. Yeah. Kaya amo ko na nga person. Ka-private sa akon. And I move in silence. Stealth. Yeah. Muna gusto ko na hipos danay. Kaya syempre wala pa. Basta ma-jinx ka pa karon. Yeah, ma-jinx pa or what. And then, part of that is kung ginahambal mo na sa iba niya, may job offer ka na, and this and that. So, sometimes ma-discourage ka pa kay syempre may mga tao gid na Basta may mga negative pa nga feedback sa imo. So, hindi ko na gusto. So, muna nga, nag-keep quiet lang it ko throughout the process. Ano ang sino ang imong visa sponsor? So, it's Global Educational Concepts or GEC. Pero ang cost kang sponsorship sa Canada, pira ang ginbayad mo? Or pira ang total nga cost kang imong sponsorship? I forgot. Parang 2,000
plus. Pero ras one-time payment or staggered? It's one-time payment. So hindi siya na will charge you 2,000 you could pay this year, amo na yun No, next year. it's one-time payment. So pagkabayad mo, sila na ang sponsor mo throughout, diba? Mhm. Until the 5th year kung may 5th year ka pa. Yeah. So why ka natibaradan sa ila? Fully paid na sila? Fully paid na. Oh, So, okay. nag-renew na lang namin every year. Oh, that's good. Oh, so one-time payment and then you don't have to worry about it again sa Yeah. second year mo. Mas better pa na ganyan. Though, prefer ko man nga muna kaysa every month. Alam mo, isipon ka nga balayaran. Pila ka naka-years diri, ma'am? Diri sa US. Oo, It's by as J1. second year. Second year. Yeah. Nagpuli ka last year? Wala akong nagpuli kay first year ko pa lang. And, syempre, ang first Oo. year, bayad na rin sa, Ah, bayad, gidya sa mga loans, ano? loans, yeah. Tell me about yung imo nga interview sa district. Challenging ba mga questions na in general or parang basic lang? Or what is the most challenging question na ginpamangkot sa imo ka district? Ano man, the most challenging ginpamangkot nila sa akon is I forgot na, Sir Patrick, some of the questions. Sorry. No worries. Basta mga classroom management, paano i-handle ang bata nga disruptive. So, amo gid rang common Yeah, nila ang no, pamangkot common. na sa Common classroom gid ang mga management. questions. So, classroom management, kid. Tell me naman ang imo nga interview sa consulate sa embassy for the visa. It's very simple lang. Like, din ka makadto. Dapat ang obra mo lang dito, ang dapat i-memorize mo lang gali is diin ka makadto, anong address mo, address ng school, ano nga grade level imo tudluan. Na mga basic lang man dapat balaan mo gid. Friendly man ang nag-interview kanimo. Oh yeah, so pagambay sa akon sa ano nga grade level, sa ako ma-teach ko sa middle school, then nagkadlaw sa middle school. Oh my gosh, it's very challenging. Nga grade level or something. So habang nag-wait ka kang imong turn nga ma-interview ikaw, may nakita ka rito nga mga na-deny ka sa interview? So far wala man. Ay man. Like kalabanan yung mga J1 nga upod ko. Mostly man sa amon is like naka-pass. Kasi atong damo ako mga story nga na-hear man nga na-deny sila kang visa no sa application kang J1. The Oo. puzzling man kung Yeah, andot ako sila grateful na-deny. lang gid ko kay na balang ang console sa akon is very friendly, kay do ka chill lang. Kami ara man iban nga like sa aura, alam mo kita mo do ka strict or something, nadamo question. But then say, do 3 questions lang okay na. Good, congratulations. So right there and there kinhambal niyan lagi si imo nga na-approve ang imo nga visa. Yes. Anong feeling at that time? I was super happy. Kay daan, Sir Patrick, pagaling ko sa amon, dala ko na ang akon nga, tanan nga gamit ko kay, syempre gina-manifest ko na gid is, gina-manifest ko na gid nga makapasar ko ya. So, dapat ginubra ko gid ang best ko. Syempre, kung di ka kapasar, papuli ka, libatan mo ng mga gamit. So, na. So, ang interview mo sa job is yung first and last is yung district lang gid, amo lang gid nang nag-interview sa imo. Oo, sa school. Tapos one time mo man lang gin-interview sa embassy. Oo. So, amo lang man na. Oh, that's very good. Pero may follow-up sila minang school. Mm-hmm. May naga-email man sila sa amon like kamusta na imo nga nga visa, sano ka malakat, something mo na. Duga from time to time man nila kami. I-track mo na lang kung Gina-track diin ka man na sa nila, application. yeah. So, gina-inform namon sila nga buwas ng interview ko sa embassy, and then amo ni ang flight ko, amo ko ni oras ma-arrive, kay syempre sila ang nag-pick up sa amon. Between sa agency kag sa visa sponsor mo, if you don't mind me asking, pira ang nagastos mo sa pagpaagto mo sa US? All in all? Including yung ticket mo, mga pira nagastos mo? All in all, siguro Sir Patrick is mga 700,000 pesos. Yeah. Anong airline mo nga gamit? Japan Airlines. Japan Airlines. Kamusta man ang Japan Airlines? Nami man. Very nice gid mga flight attendants nila, pero hindi ko lang nalugaw ang food. That was amora sunod ko tani nga question sa imo. Anong gina-serve nila sa sa imong flight? May ice cream, may fruits, may rice man, and then diba may lunch or dinner? kay ang flight ko is 11 a.m. 11 11 p.m. Sorry, 11 p.m.
So, grabe man ang gutom ko that time. And then, ginatagan kami food mga 1 a.m. na. Anong kin-serve sa inyo? Ano na, mga fruits. And then, Ang main course na rice. nila rice kag ano ba yung ano mo? Veggies. Vegetables lang. Yeah. Why sushi or ano? Wala. Nakatry ka na ka sushi? Oh yeah, So, nakatry kumusta na. man, di ba? Kumusta man ang first time mo nga pag-try ka sushi? Okay lang. Okay lang man. Kaya doon, di ko masyado hilig sa mga masina nga food. Ang flight mo, din ka nag-land sa Las Vegas? Yes, Las Vegas Airport. na. Sino nagkatod sa mo sa airport? Ang cousin ko, kay ginupdan ko sa cousins ko sa Manila. Kay first time ko na magpa-Manila ba. So, wala po ako balo kung ano mga brown dito. So, ginupdan ko sa cousin ko. Siya man naghatid sa akon sa airport. Tagang friend ko. Ano ang reaction kang family mo kang namanaan nila ng pa-Amerika ka na? Excited man sila at the same time. Medyo nakulbaan. Kaya it's my first international flight. O, syempre kulbaan man sila Pero man nila, nag-message man sila sa akon if kamusta ako. So, every time nga may layover ko, nag-contact ko sa ila. Ano ang feeling mo kang nag-check-in ka sa imong flight? Ginakulbaan. Tapos sa imong flight, habang nagalupad ka na, anong nagasulod sa pinsar mo at that time? Damo. Damo Actually, what if, and then try ko gid nga maging positive nga kaya ko ni. Siyempre nagibigid ko kay first time ko and then do ka mixed emotion like kulbaan ka at the same time excited. So gid mixed emotion. May idea ka sa lugar nga gina-applyan mo? Nag-apply ka diri sa Bullhead City. Did you ever research ang area kung ano? Oo, balaan ko nga ay hala sa desert ko makadto and then bukod ka boring sa Pero that did not stop you anyways biskan nga desert ang imo nga. It's a new new journey, new place. So wala ko kakilala. Kay kanakon for example kadto kang whenever you speak of America ang mapinsaran mo sa either New York City or LA. Tapos pag-research mo diin ang Bullhead City. Oh, desert. Desert. Ano nga month ka Ano nga month ka nag-abot? August na. August. So, ang tip gidra kang summer rugya sa Bullhead. Super init gid. Anong reaction mo pagwa mo sa airport? Kalain syempre hello, grabe init. Sino naman nagsugat mo sa airport? Bus driver siya actually isang school. So nang school nag-arrange kang imong Oo, yeah. How about ang imong ginaistaran mo sino nag-arrange? Ang mga upod ko. Upod mo lang man. Sa Pinas pa lang nag-chatanay na kami nga ay muni ang school na muni ang place nga kundi kita ma-stay muni nga ato nga apartment. Actually nag-reach out man ang upod namon siguro sa district nga kung pwede nila kami mag-aansang tips undiin pwede maka-stay. Muna bala. So sino imong mo sa pag-abot mo diri may imaw ka nga ibang kakilala mo nang daan ng imaw mo sa apartment? Kay isang time pa lang na sa Philippines pa lang nag-chatanay naman kami. Pero syempre wala naman naka-video call kami so nag-istoryahanay kami sa noong flight namon this and that. Kay iban sa ila na una na. Sa imong application process kag pakadto mo diri sa US, ano ang imong main challenges? Damo lang. Damo gid. Tawa factor like syempre financial challenge, culture shock man syempre kay lain di compare sa Philippines, mga people nga na-meet mo along the way. Paano mo naman, if you don't mind me asking also, sa financial na area, paano mo na overcome kung di ka makuha sang imong garastuson? So, sang time nga na, ang Bepo siya, di ba nag-offer sila sa mga, kung diin ka pwede maka-loan sang money. So, nag-try ko sa isa ka... gin-refer nila? Oo, gin-refer nila. And then, but the thing is, kinakala may mga co-makers ka. So, tatlo ang kinahanglan. That time, worried ko syempre kay ang mga persons na ginatap ko is though hindi bala magsugot though hesitant sila. Kay syempre, some of them thought nga nag-think sila nga basi scam or something muna. But if hindi ko makatapos ang contract, so siguro nakulbaan sila. Syempre, I understand man kay it's money matters daan. So, wala agad. Wala may sa akon. And then, nag-ask ko sa akon nga cousin
kung pwede ako mabuligan, muna bala. And then she's also a teacher in public school. Sang time nga na, nag-decide na lang siya nga ma-loan siya para sa akon. Oh, that's... Yeah, so, amo na, and then sa iya na lang ako nag-pay monthly. Yeah, and then good thing lang is ang ginapay ko siya nga money, siguro ano niya man sa business, or something like that. So, very grateful ko sa akon nga cousin. Shout out na kay cousin. Yeah, shout out sa akon nga cousin. So, in terms of percentage kung imong loan at this time, mga pira naka-percent ang na-pay off mo? Fully paid na ko actually sa So, akon nga paid loan. off mo ng the whole 700,000 na? Yes. So, nag-loan siya 700,000. Pero kulang pa na. So, nag-borrow pagid ko money sa mga relatives ko. Ang ari man sa abroad, mga kwarta. Siguro mga 800 gid overall. Dala na sa akong nga pocket money. Pero fully paid na tanan. That's good. Yes. Pressure gid ang self ko, Sir Patrick, nga ma-pay off. Mabayaran tanan ko nga mga loans. Kaya syempre. Kamu nang ka na nagpuli. Oh, yes. Yeah. Siyempre magastos ang ticket mo, magastos ka pa ka-ticket, and then pasalubong pa. Yes. So, and at the same time, nag-adjust pa ko dere. So, yung tiis ko, gid. Why ka tinabilin sa Philippines nga certain someone? Wala man. Amo na usually ang one of the challenges, no? Kang wala, I'm single. LDR. LDR. Okay, wala man Tell me about yung first time mo sa school with your students. So, first time, syempre nakulbaan mo ko at that time. Kaya nagabot ko di Friday, and then pagka Monday, ma-start na. Wow. Jet lag ka pa to. Yeah. But then, sang Monday nga na, nag-observe ko sa mga classrooms, like, sa mga teachers, paano nila i-conduct ng ilang class. So, nag-observe ko dana. And then, pagka next day, amo na nga, nag-start na gid ko sa classroom. Kay 1 week late ako. Actually, 1 week late. So, kumusta naman ang first day mo sa pag-handle kang mga classroom? Very challenging kay, syempre, mga bata. Syempre, damo na sila nga teacher. Kay for a week nga wala ako, lain-lain nga teacher yung nag-cover sa class ko. So, finally, sang ara na ko, and then, dubudlay ko ng loob sa mga bata. Kaya syempre, hindi ikaw ang teacher nga na ginila bala sang first day of school. So, very challenging gid. Pero, nag-impose na ko sa mga classroom rules. Then, very, na-shock man ko yung mga bata, lain sila yung compare sa mga students sa Philippines. Yeah. Anong main difference kang students mo sa Philippines kag students dali? Siyempre, sa Philippines, sa mga students ko, very respectful. Some of them, hindi man tanan, pero mera, bata nga rude. Have you ever had student nga medyo may pagka-racist na Oh, yes. that thing? Have they ever been directly na tagang racial comment nga ginhatag si mo? Yeah, sometimes mambasa lang nga, why is it ng mga Filipino teachers do kagagmay? Why ka na? Especially ako, dagko pa sila sa akon, yung mga students ko, though 7th grade pa lang sila, but then, dako pa sila sa akon. So, one thing nga, sometimes do ka, sa akon, do ka hesitant or something muna. Do may sang first year ko may time do nahadlokan kung magano sa bata, gina-observe ko pang ila mga behavior sa class. Ano ang pinaka-culture shock sa imo sa imong students other Siguro, than sa andang bad behavior? Hindi sila wala sila ga values ang education. Wala sila pakit. Hapta napilitan lang magkadto sa school. Yeah, magkadto sa school. Kain lain sila kay syempre sa Philippines, syempre more on discussion, and then amo na bala mga bata duga pay attention gid sa imo, pero diri like hindi ka makasiling ma-discuss kagid for so long kay ang mga bata usually may mga short attention span sila, so hindi na sila gusto so ma-discuss kagid sang dugay, so dapat 5 minutes lang, give instruction, then let them do the work. Any funny moments na has to do with cultural differences with your students? Mga funny moments? Damo man nga mga funny moments nga kisak makaban ka sa mga bata ba. Una, budlay gid magkuha sang loob nila kay syempre do baguhan pa lang, pero as time goes by, kung makuha mo ng loob nila, they are friendly man. Some of them like pwede ka hug or something muna. So yeah, friendly man sa ila. So anong
reaction nila pag nakita nila nga o daw estudyante man na ako nga mistra nga ni man? Yeah, syempre, yung magid malikawan, yung naga-whisper sila, about sa imo, but then wala ko lang ginamind. Why ka nasalaan nga estudyante ka sa... Syempre, always gid. Nga, uy, Abby naman, classmate, ano gali. Ang sa akon, for example, I think I was already 30 plus pa nagpuli ko sa Philippines, nag-eskwela pagid ako. Siyempre, yung mga classmate ko, mga first year high school, first year pala na college. Pagsulod ko sa classroom, mabi nila ako ang ilang professor. Really? Sir, ang tawag nila sa akin. So, hindi, classmate kita. Na-shock nila kapag pagsulod ko, nagripo sila tanan. Tapos, nagpropong ko naman lang ako, and then they were whispering, and then dugay-dugay, nagabot na ang actual nga maestro. And then, syempre, nabatian ko nga, classmate, tagali ra si ang ko, ano. And then, I was the oldest sa Canada. Taran sila guro, mga 16, 17, 18. Ako ang twice their age. 30 plus na. 30 plus? Kaya nagpuli ko last time kasi din ko ma-pursue ko pala akin nga computer science nga kaya dito mas barato. Gusto ko man mag-change of scenery kasi natakaan ako kang busy life pala sa New York. So nag-schooling ako to for 1 year. Amo to pag kilalay naman na ni Mrs. sa may sa Philippines pag puli ko. Tell me about yung sa staff naman ng imong school. How are they welcoming to you or anong andang demeanor pag abot mo diri? How do you find them? They're very nice man sa akon. Welcome ko sang principal. Ito taso the principal. Si so, very, Eastman, ang principal yeah, pag-abot mo? Yes. I met him. So, very grateful ko, Mr. Eastman. And then, welcome man, and then, gina-inform ko nila. The admin actually is very supportive sa amon as teachers. Kung ano to mga problems, aragin sila sa side namon. Ang may mga problem kung may encounter sa students, or sa parents. So, aragin sila always para mag-support. So, I think that's the biggest thing need mo i-consider kung mag-apply ka diri sa US. During the interview, i-ask mo gid kung ano ang support system may ara ang school. Kay very important. Kay kisabis kan kabudlay ang job. If ang admin is very supportive sa teachers, ma-overcome mo lang man kag everything will go smoothly. Kay may kilala tabalaan nga nag-transfer to another. Actually, iba pagid gini nga taon kay ang anda nga management, especially yung principal nanda daw may pagka-indifferent siguro sa mga Filipinos. So I think his story was pag-start nila, do mga 12 sila ka Filipino teachers, and then because kang negative ang kananda kang principal, subong isa na lang gito ang nakabatas magstay. Ay tungod lang gid nga taas ang ilang sweldo, tanan sila nagharalin. Then di ba, I'm not sure kung sa imong nga sponsor, kung if you decide to switch district, is it easy to do or pasugtan? For example, if you consider going to another school district, so pasugtan ka kang imong actually wala pa man ko naka-try, pero actually ang Jack very man sila, supportive man. Open man sila sa muna nga bagay kay syempre balaan man nila nga hindi man na malikawan nga may mga problems ka sa school. So siguro kung may mga problem ka ma-encounter sa school, inform mo gid sila right away para maka-help sila sa imo. Pero about sa mag-move ka sa other district, so wala pa ko ka-experience na. So actually, depende siguro. Oo. Kaya I heard ang iban nga sponsor daw kung ay kagiman gid ti compelling reason nga that nag-change ikaw kang district hindi ka nala pagpasugtan. I don't know if it's true, pero amo man lang na ang nabatian ko sa iban nga teachers. Pero so far okay lang man tanang ang visa sponsor na mag-renewals and things like that. Wala man tanati problema sa inyo. Wala man. Amula na like sa visa sponsor naman alert ka lang every month kaya may monthly report kami. So dapat maka-comply ka before 5th of the month. Tigla may ang compliance nyo kara you have to present something cultural ba? Cultural reports. So ginoburn naman every year.
So yearly na siya, annual report na. And then lain man ang monthly report namon. So dapat every month may cultural Yeah. aspect ikaw nga Yes, so gin-obra. dapat nakalagaw ka, naka-make sure nga naka-meet ka sa mga local friends or kung ano lang may ginobra mo, something fun. So mula na gina-report namon. Nag-attend kami sa events sa district. May mga trainings kami nga ginobra. So something useful or helpful, something productive nga naobra mo for a month. May specific ka nga nakita nga American culture nga nanamian ikaw? Yeah. Actually, namian ko sa American culture is that the value of simplicity. They're very simple. Do ka very appreciative. Like sa mga ano nila. Grabe sila mag-appreciate sa mga people around them. Namian ko lang very simple lang ang mga Americans. One of the things actually sa appreciation kang Americans nga na-amaze man ko no, ultimo ba lang hilamon, ma-appreciate nanda, no? Yeah. Kung sa aton pa, ang hilamon man lang na to sa aton, pero kung redyable For akong sa ila. istoryahan nilang parte sa amo ni nga bulak o kung ran do grabe, sanda ipa-describe, And then, no? very particular, nasa like sa mga students ko, kung may makita sila nga something, mga bugs or mga nga insects sa classroom or outside, hindi gina nila pag Na-amaze kita sa Oo, gina-take care gina nila. Gina nila, hindi sila gusto i-kill mo ang mga insects. Yeah, very sila. And they love nature, actually, so. Pero may mga laban gid sa Americans daw hindi mag-touch ka kung mga insects dili, no? Not unlike sa aton nga grasshopper ginapanglagas pag gani sa ila. Adluka na sila. Kag hindi gid sila gusto mag-kill ka biskan spider and insects nga makita mo. Dapat bayan mo lang gid kay they have life. Ano man ang reason nila. Ano imo nga favorite nga American food? Favorite nga American food? So far wala pa. Wala pa mga burgers, French. Well, kung French fries hindi na American, French na nasa. Wala masyado. Mga gin-try mo pero nga na-use na ko sa mga burgers and fries and In and before, sa first year ko, dapat makakaon ko rice sa lunch or during my prep time, dapat kakaon ko rice. But then subong second year ko, nananad na ko kung ano lang ang food sa cafeteria, gakaon man ko. So usually, wala ko gakaon rice sa lunch. Kung morning, why ka na lang gabalon sa rice? man ko. Tapos kung gabi na lang, dinner na lang gid ko gakaon rice. Doon na anad naman ko nga like bread lang or anda kisa ang ginakaon naman. Sa Philippines, kompleto ay mo 3 times a day, syempre. may on good. Yeah. Pero diri, okay lang man. Doon na-use naman ko. Kasi there are some people na biskan gani ang brother ko hindi sa kaho nga hindi sa Wala makakaan rice. kang rice eh. So, Did you gain weight pag nag-gain weight ko actually. Especially grateful ko sa mga food ko man sa balay kay ako dahil hindi mo ko hindi ko kabalo magluto gid. And then grateful ako nga siya may nag-share kami muna. So nag-gain weight man ko. Sa teaching naman, ano ang difference ng teaching methods? Ano notice mo between teaching methods sa US kag sa Philippines? Actually sa Philippines, mostly, though may time kami mag-discuss about the topic and this and that. Pero diri sa US, compare mo sa US, so less ang discussion, more sa student-centered ang approach diri. So sa Philippines, muna more discussion. But I find teaching the Philippines more fun. Okay. Kay damo kaya ma-implement yung mga games or mga sa class. Pero diri sa US, medyo laylaw lang daw to. Boring kasi more on worksheets. Mga team task man kami actually subong sa school, mostly team task. But then lain gid So compare sa Philippines. For example, kung i-approach ka somebody from DepEd and then they ask you, since nakapa-Amerika ka na and you teach in the US, ano nga teaching method ang ma-recommend mo sa Philippines? Actually, pwede ko ma-use ang mga teaching strategies ng may ara kami diri subong sa school sa Philippines when it comes to interdependent tasks. So may mga tools kami gina-use, like we have summarizing maths, mga agree disagree cards, or mga other tools nga pwede ko ma-use
dito kung mag-teach na ka sa Philippines. And sa educational system between the US and the Philippines, what do you think needs improvement sa educational system sa Philippines since nakita mo ng educational system, Rugia? Siguro more on student-centered nga approach. Meaning, so for example, kanako, since I don't teach, what does that mean? Ang pag naghambal ka na student-centered. So more dapat ang students ang ubragid Okay. sa teacher. So traditional teaching sometimes sa Philippines do more kami sa traditional teaching. I don't know subong basi damo naman strategies nga gina-adapt ng mga teachers. But then though dapat less discussion, more sa mga student activities. Okay, so Allow as the far students as to interact. So I think the way I understand that is kang akin nga time, for example, nagapungko na lang kami dyan, and then the teacher just so when you say student-centered, you will give students something to do. Tapos, for example, sila ma-research or atagan mo sila sang task. Yeah. And sila na maobra. And then your role naman as a teacher is to facilitate lang, circulate around, monitor the task, allow the students to So, daw project na lang na nila nga in-class project, kumbaga. So, ano ang sample kara sa imong nga class? Can you give a sample? So, sa akong nga class is usually, kung may introduce akong topic, so nag-give lang ako instruction for 5 minutes. So, like, do quick overview lang about sa, example, yung novel nga gina-read namon. And then, after that, ginagaan ko task ang students nga, amon yung brahon yun, this and that, gamito namon ang tools. And ang obra ko lang is mag-monitor lang muna sa mga conversations man nila or everything nga ginaobra nila sa class. Okay, kung mag-lecture ka lang for how long ang one class is how long? 60 minutes. So, isa ka oras. So, kung mag-lecture ka lang for 1 hour, 5 minutes later, tulog ng estudyante mo. Tulog na sila and alagalag sa night. Ang sila sa classroom, may gatindog na, may gahabuyanay na. So, muna bala. Dapat ang mga students busy sa task. Nga dapat may ginaobra sila per me. All the Hindi time, pwede nga wala. Nga mamati lang sila. Hindi Like the pwede. traditional lecturing gid man would not work with the American student. Yeah. They have short attention span. So, dapat busy sila sa task. Ginapaobram. How do you spend your free time? Sa prep time sa school. So, pag day off mo, what do you do? Kung sa balay lang, wala lang. Obra sa mga lesson plans or... So, working ka man gyapon mismo day yeah. off mo. Pero may time ko syempre mag-TikTok, watch videos, Facebook, social media, gid. Ano na mga places na nakatuan mo dito sa US? So far, nakakatun ako sa California, sa Las Vegas. Mo pa lang na so far, mga na-explore ko gid nga. Where mga in California states. did you go? Sa California, damo man mga sa beach, sa mountains, Disneyland. Disneyland nakakadto ka na? Yeah, Disneyland. How was Disneyland? Okay man ang Disneyland. Tinamit mo si Super Mickey Mouse? kapoy lang. Super kapoy lang kay syempre sa mga rides. But then, yeah, nami good nga experience. How many days ka nag-spend sa Disney? Isa lang, one Isa day. lang. Did you cover the whole or no? Hindi, so far na-try ko man ng mga rides, mostly. Anong favorite mga ride sa Disneyland? So may Pirates of the Caribbean. Pirates? Ride. Yeah. Ano na sa man? Though, parang boat? Oh, yeah. Na-enjoy ko din. Nag-sway na no, tapos Yes. nagalibot-libot. So, Yes. oh, wait. Nami. Doon nakita ko lang sa level doon nakulbaan ko Pero ako makakadto mag-ride. dito. Or, Nakakadto ako sa Disney, pero I'm not the type of person that rides. Bali, I think the last time nga nag-ride ako kang roller coaster was back in 2002 siguro. Tama pa ganito. Actually, birthday ko to sang nagato ko sa Disneyland. So, Saan ang birthday mo? January 2. Lamig pa to. Yeah, January medyo 2. lamig pa. January 2, right after kang New Year's. Yeah. Oh, wow. So, nagato ko sa Disneyland. Kaya do goal ko man na. Isa man sa gusto ko makadtuan. Bucket list ang Disneyland. Ano pang ibang mga places sa mga bucket list? Damo. Actually, gusto ko pa magad sa Colorado, New York. New York, New York City. New York. Yeah, gusto ko gid. New York City or New York Niagara Falls? Yeah, gusto ko man na. Niagara Damo, Falls, actually. tama lang. Ano ang next sa mga bucket list? Gusto ko makadtuan next. Gusto ko sa Niagara Falls. Niagara Falls? Yeah. Gusto ko makadtuan. Makadto ka during summer or winter? Summer siguro. Summer. Kung winter do. If you have an advice to other aspiring J1
applicants, what would it be? They have to be brave gid. So, dapat, kay kung makato ka di sa US, take ka gid sang risk. Kaya syempre, lain ang culture nila. Sa kakabalo kung ano nga ang school district nga makatuan mo. So, dapat lakas ng loob gid jaya pag-apply sa US. Kay, US is not for everyone. Dapat do some research gid. Kung ano nga lugar ang katuan mo. Kag pay attention gid sa mga people na surroundings. Kag apply lang nga apply. Apply Yeah, don't lose hope kay there's a perfect timing good for everything. Like ako, 4 years ko nag-teach sa private school and wala ko think nga makapa-US ko. So, keep on dreaming and subong damo naman nag-apply nga teachers sa US, makita mo man sa Facebook anong mga situations nila. So, maka-gain ka knowledge about that. Kag try good. Kaya syempre, once in a lifetime lang man. Any regrets? So far, wala gid ko regrets. Amen. Although nga, damo ko challenges nga na-encounter pakadto diri financially kasi bored man ko kadulain kay syempre yung happiness ara gid sa Philippines, so ginakaya ko lang kag so far wala gid ko regrets nga ari ko diri kay I'm very grateful gid kay gingusto ko ni, so dapat kayanon ko gid. So how do you find so far living in the US? How is it? Oh, I like it here. Although boring, pero at least do may peace of mind ka. And ang namian ko lang di sa mga Americans is they don't care, though they mind their own business. Yeah, that's one thing. Wala ti marites. Namian ko. Yeah, wala mga marites. And yeah, you're free to, you can express yourself. Namian ko diri. Actually, sa Philippines, very, shy type. Kag tapos, do ka weak sa akon. Pero pag abot diri sa US, nakagain ko confidence. Diri ko na love ang self ko. Kaya syempre, given nga skinny ko. Sa Philippines, do na, ko kisa na conscious. Ba nga wala ko nag-outfit mayo kay feeling ko super skinny gid sa akon, but then sang ari na ko dito diri ko mas na-appreciate ang self ko, na-love ang self ko, ay nami gali kong skinny ka na. Normally ang J1 visa program is good for 3 years and then extendable to 4th or 5th. Are you planning to possibly extend? Yes, of course. And then how about the possibility of H1B? I don't know pa about sa H1B. Siguro after my program, ma-try ko look for schools nga nag-offer sang H1B. After the maximum ng 5 years, may 2-year home rule. Yeah. What's the plan for you? I will continue teaching kay amo man na ang requirement, dapat ka-continue ka sa pag-teach. Then after 2 years apply liwan. Yeah. And then kung given that you've already been here, kung may possibility kang H1B, you would be very interested on that. Grab ko ang H1B. And then do you ever see yourself settling here? Yeah, gina-manifest ko gid. That's good. That's good. Gina-manifest ko gid. So you said you are single. Normally during my time, for example, kung gwapa gani ang mistra ginapangalagan namon, do you have that kind of thing sa imong school? So did any of your students nga, ma'am, oh yeah, sometimes funny lang no sa mga students kay balaan man nila nga like dun di dapat i-ask ang age ng teacher, but they're very curious. Miss, how old are you? So like that, you look 16 years old, you look 20 years old, something mo na lain mo sila. Usually gina-ask nila sa akon, are you married? Gina-ask mo na nila. So, kasi gina-joke man, ginamba lang ko nga huo. Kay, syempre, kung hindi ka pa married, do ka big deal sa ila or something mo na. So, gina-joke mo lang sila kisa. Especially diri sa American culture is, kung single ka daw, that's very rare. Oo, diri, rare. Almost everybody nga ma-meet mo diri sa US is. So, last year, mga students ko, 8th grade na sila subong. Kung makita ko nila, Miss, do you have boyfriend? May boyfriend ka na, subong? Kaya syempre last year, nambala ako sa single ko. Wala akong boyfriend. So, subong ginaano ko sila nga married. Kaya para hindi ka sila mag-ask more questions. Nga wala ka pa boyfriend, gamani mo ni. So, wala na lang. Sino ang nabilin sa Philippines? Sa family mo? My parents and Siblings. Siblings. Pira ka bilog? I have
4 siblings. 4 siblings. Yeah. Actually, 5 kami. So, ako ang ika-third. And then, middle child ka. Yeah. Ikaw pinakasutil. And then, may manghod pa ko duwa. How old ang pinaka-youngest nyo? 19. 19. College na. Yeah, may college na siya. Anong gina-take? Undecided, pero siya tuloy ko ano nga course ang i-take niya. Kay Manog College pa lang siya. Right now, ang kinamanifest mo gid is to stay here Yeah, gusto permanently. ko. Any specific state na gusto mo that you want to see kang mag-settle? Okay man ang Arizona. Kay aside from Bullhead, mas ang mga places sa Arizona where you can stay. Pati ko lang basta dali sa US. And California, okay man. Kaso, ang cost of living sa California is very high. Pero namin lang dito kay may mga beach nga kaduan, mountains. Kay medyo mahilig ko sa hike. Dami mga places ma-explore mo sa California compared dali siguro sa Arizona. Dali sa AZ, super init. So usually sa school, kung summer, long sleeves gid ko. Kay may lunch duty ko outside, and then pag sulod ko sa class, lamig naman. So walang problema, lamig, init. So long sleeves gid ko permi kay medyo mo ko din sa tugnaw. Naka-drive ka na? So far nakapasok ko sa sa permit. Congratulations. Yeah, kay subong naga-practice ko. That's good. Okay, diri sa Arizona necessity gid nga may salakyan. Then mapa-schedule ko sang road test, and then fully makakuha ko sang license. So nagka-practice ka na? Yeah, nag-practice ako mag-drive. So kumusta na ang driving mo? Ang driving level mo now is kumusta naman? Nag-start na ako. Di ako mag-park. So far, okay man. Pero need ko lang gid mag-pay attention. Syempre sa... Mga nakapira ka hours ka na nga driving? Mga an hour and a half. Libot-libot lang sa sa Rotary or sa... Sadyaman, no? Okay. Nag-drive ka na. Nag-drive ka na sa Philippines? Motor? Never, hindi ko kabalo. Biskan motor, pero bisikleta ka ba? Hindi man. Anything else na gusto mong i-share that I forgot to ask but you would like to share? Siguro sa inyo, grateful ako siguro, Sir Patrick, sa inyo man, sa inyo ni Miss May. Kay kisa ka lang kakita man, no, sa mga fellow Filipinos nga very supportive, accommodating. Thank you. Yeah, so grateful lang kami sa inyo. Thank you. Si Miss May. Actually, si Miss May, na-meet lang naman sa Walmart that time. So, grocery kami. And then, I was happy lang the same language na gina-speak namon. And then, nag-invite siya dinner, dere. And nakilala ka mo. Siyempre, later on, biskan sa Philippines na kami, kay Ari na kamo, di at least do kampante ka nga, may kilala ka mo na bala. Someone to go to. Kung may mga, concerns ka or problems. Ano nag-shopping lang mo and then Yeah, nakita ay lang sa storya, and then nag-invite si Miss May dere. Basta gusto namon, and then nag-carpool man kami sa iya that time. Anong Ilonggo ka mo sa Walmart? Then... Oo. Nakakadamanay. Baka kagahod sa mo na. Matutulong kami sa iban kay syempre. Sino una na bugno? Pero may ang upod namon sa una, co-teacher man namon. May kilala siya nga nag-carpool kay Miss May. Okay. Sa SPED, department. Then naman nakita ay lang to kami nakita ay sa Walmart. Then good thing araman si Miss May. Then sa storya na, and then muna dayon mag-invite na si Miss May. Basta gusto mo mag-carpool or gusto magkadudari sa house ninyo. So grateful man kami nga like ga-invite ka mo sa amon for dinner. Para mag-bonding. Kaya syempre diba budlay daan ang work namon sa school. Super tiring. Outlet naman ginamon ang like amo ganyan na makalgit ko sang karaoke kay. Oh yeah, I love karaoke. Anytime na gusto niya mag-karaoke, is there nagahulat man lang. Na-enjoy man namon ang food man nga inyo gina-prepare. So, grateful ang gid man kami sa inyo. Shout out sa anybody, Philippines or here. Shout out ko mga friends ko nga ari diri or mga upod ko sa balay. Very grateful ko sa mga upod ko kay they're very supportive and nami lang naman relationship with one another. And I think that's one thing need mo man i-consider kung ari ka na di mga upod mo kay peace of mind is very important. Anything you'd like to promote? TikTok page, Facebook page, YouTube page? Wala ko actually Sir Patrick, any page or sa TikTok. I'm not a vlogger. Okay. No. Anyway,
anyways, thank you. Yeah, thank you, Sir Patrick. Any last words? Thank you so much for having me today. And hopefully, ang aton nga conversation no maka-help man sa others or maka-give sa ila idea kung mag-aspire sila mag-apply dito sa US. Yeah, so to all aspiring teachers, so keep on applying, pursue your dreams lang, okay? And also, very important kid ang the power of manifestation. Dapat gina-manifest mo. Gid ay makakadto ko di, makaya ko ni, malambot ko gid ni, kay it will help you kid. Always pray and there's a perfect timing. So kung hindi ka pa na-hired this year, maybe next year, and then keep on applying lang gid. Dapat kung may time ka or kung free time mo, wala ka may ginaobra. Pero sa imo, what you said, alas 3, alas 4 ka Yes. nagatulog just para So, mag-apply iban na. mambalang ay kalaki sa iya. Yeah, partly lucky ko. And then at the same time, grabe man ang hard work. Kay syempre, budlay man. Hard work really Yeah. gets rewarded. Yeah. There's a lot of Facebook pages na tells you where to go, how to Yeah, but- apply. Don't get discouraged. Kung Yes. ang muning dream mo, Yeah. Pulawi. Yeah. Kay if it's Oo. meant for you, achieve mo gid na. Kay just like sa friend ko, ba ako sang friend ko gali nga ang nag-help man sa akon pakato diri, guide sa akon ngambal niya. Mas nauna pa ko daw sa mga iba niya nga friends nga una pa apply sa akon nga last year pa for mga a year na nag-wait. Amo na bala kung para sa imo Yeah. matabo gid na iya. And then if it's not your time yet, We'll have it. it's not yet Yes. your time will come. Yes. So everything happens for a reason, kid. So keep on praying. Do not be discouraged and not lose hope. Kay may para gid sa imo. And then if it doesn't come, then God has other plans for it. Yeah. Thank you, ma'am. So, nagpa-thank you man kay Sir Patrick to those people nga nag-help sa akon. Yeah, my family, relatives, especially sa duwa ko ka cousins, kag sa tita ko nga nag-support man sa akon. Co-teachers sa Pinas, friends ko sa Pinas, kay they're very supportive man kung ano may ara ko subong. And if it's not because of them, hindi ko man ma-achieve ang makakadto diri. Thankful ko sa ila. Hindi ko na may isa pero grateful ko sa mga person yun na. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you, ma'am. Thank you, Master Patrick. This episode is made possible by Filipino Teacher Exchange, Prescia Villavert Beach Resort, Patrick Villavert Foundation, and by viewers like you. Thank you.